May panibagong balita na naman tayong dapat pag-usapan. Sa pagkakataong ito, ang kilalang Bitcoin maximalist na si Ginoong Michael Saylor ay tila binago ang kanyang matibay na paniniwala tungkol kay Bitcoin bilang tanging pinakamahusay na crypto asset. Sa isang panayam sa CNBC, nagbigay po siya ng suporta sa kontrobersyal na desisyon ni US President Donald Trump na isama ang XRP at Cardano sa kanilang National Crypto Reserve. Kung dati-rati ay matindi niyang kinokontra ang mga altcoins, ngayon ay sinasabi niyang bullish ito hindi lang para kay Bitcoin kundi para sa buong crypto industry ng Amerika. Pero bakit po biglang nagbago ang kanyang pananaw? Ano po ang kahulugan nito para sa hinaharap ng crypto? At syempre, atin pong aalamin kung ano po ang magiging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Pero bago pa tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, simulan po natin sa kung bakit po isinama ng US ang XRP, Cardano at iba pang altcoins sa National Crypto Reserve. Nito pong March 3, 2025 ay ini-announce ni President Trump na ang National Crypto Reserve ng Amerika ay hindi na lang Bitcoin. Isasama na rin dito si Ethereum, XRP, Solana at saka Cardano. Ayon po sa mga eksperto, ang hakbang na ito ay isang paraan ng gobyerno ng US upang gawing mas diversified ang kanilang crypto holdings. Sa madaling salita, hindi lang sila umaasa kay Bitcoin bilang store of value, kundi kumikilala na rin sila ng iba't ibang gamit ng iba pang mga cryptocurrencies. Bilang halimbawa ay una si Ethereum. Ito po ang pinakagamit na blockchain para sa smart contracts at saka DeFi. Pangalawa ay si XRP, isang crypto na may mabilis at murang cross-border transactions. Pangatlo ay si Solana, isa pong high-speed blockchain para sa dApps at saka NFT projects. At ang pang-apat ay si Cardano, isang blockchain na nakatutok sa scalability at saka sustainability. Dahil dito, tila sinasabi po ng gobyerno ng US na hindi lang si Bitcoin ang may halaga. May real-world utility din ang ibang mga crypto assets. Ngayon ay bakit po biglang sinang-ayunan ni Ginoong Michael Saylor ang desisyong ito? Matagal na pong kilala si Ginoong Michael Saylor bilang Bitcoin maximalist, isang taong naniniwala na ang Bitcoin lang ang tanging tunay na valuable na cryptocurrency. Noong nakaraan, tinawag pa nga niya ang XRP na unregistered security at sumang-ayon pa sa US SEC sa pagsupil sa mga altcoins. Ngunit ngayon, tila nagbago ang kanyang pananaw. Ayon po kay Ginoong Saylor, ang pagpapalawak po ng crypto reserve ng US ay isang positibong senyales para kay Bitcoin. Ang pangunahing punto niya ay hindi mahalaga kung anong crypto ang isinasama. Ang mahalaga ay ang gobyerno ng Amerika ay nagiging mas bukas sa digital assets. Sa kanyang pananaw, ang ganitong hakbang ng US ay maaring magdala ng trillions of dollars sa crypto industry. At kahit may altcoins sa mix, naniniwala pa rin siya na ang Bitcoin ang magiging pangunahing beneficiary nito. Ngayon ay ano po ang sabi ng iba namang mga crypto experts? Bagamat bullish po si Ginoong Michael Saylor sa desisyong ito, marami pa rin ang hindi kumbinsido. Ilan sa mga pangunahing crypto leaders ang matinding kumontra sa inclusion ng XRP, Cardano at iba pang mga altcoins sa US Reserve. Una ay si Tyler Winklevoss. Siya po ang co-founder ng Gemini Exchange. Ayon po kay Ginoong Winklevoss, ang Bitcoin lang ang may tamang qualities para maging strategic reserve. Naniniwala po siya na dahil may centralized issuers ang ibang altcoins, hindi sila reliable na store of value tulad ni Bitcoin. Pangalawa ay si Ginoong Peter Schiff. Isa po siyang crypto critic at saka gold advocate. Sa isang bihirang pagkakataon, inamin po ni Ginoong Peter Schiff na may digital gold properties si Bitcoin. Ngunit, kinwestiyon naman niya kung bakit kailangang isama si XRP at iba pang mga altcoins. Pangatlo ay si Ginoong Charles Hoskinson, ang founder ng Cardano. Siyempre, hindi papayag si Ginoong Charles Hoskinson na hindi sumagot. Depensa niya, ang inclusion ng ADA ay patunay na kinikilala na ngayon ng US ang technological innovations na hatid ng blockchain projects tulad po ng Cardano.
At ngayon ay ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Una ay ang mas malawak na adoption ng crypto. Ang pagsasama ng US kay XRP, Cardano at iba pang mga altcoins ay maaring maging hudyat ng mas malawakang pagtanggap ng crypto sa buong mundo. Posible itong magdulot ng mas maraming investment opportunities dito sa Pilipinas. Pangalawa ay posibleng pagtaas ng presyo ng mga altcoins. Kapag ang isang bansa tulad po ng US ay nagpakita ng suporta sa isang crypto, malaki po ang posibilidad na tumaas ang presyo nito. Kung may hawak ka pong XRP, ADA at saka Solana, baka magandang balita ito para sa iyo. Pangatlo ay ang mas maraming regulations na darating. Kasabay ng pag-adapt ng crypto ay ang mas mahigpit na regulations. Maaring maapektuhan nito ang local exchanges dito sa Pilipinas. Kaya mahalagang bantayan ang magiging epekto nito sa BSP or Bangko Sentral ng Pilipinas at sa local crypto laws natin. Pang-apat o panghuli ay ang pagkakataon para sa mas matalinong investments. Dahil lumalawak po ang pananaw ng gobyerno ng US tungkol sa crypto, mas nagiging malinaw po kung aling mga assets ang may long-term value. Mas nagkakaroon po tayo ng mas maraming impormasyon para makagawa ng matalinong investment decisions. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang biglaang pagbabago ng pananaw ni Ginoong Michael Saylor ay isang napakalaking bagay sa crypto industry. Ipinapakita po nito na kahit ang mga dating matitigas ang paniniwala ay handang mag-adjust kapag may nakikita silang malaking oportunidad. Bagamat maraming kritiko ang hindi sumasang-ayon sa multi-crypto reserve, hindi natin maitatanggi na ang mainstream adoption ng crypto ay isang positibong senyales. Hindi ito nangangahulugan na dapat nating kalimutan si Bitcoin, ngunit ipinapakita po nito na may lugar din ang ibang crypto assets sa hinaharap. Para sa atin bilang mga Pinoy investors at traders, mahalaga po ang pagiging updated at flexible sa mga ganitong pagbabago. Ang crypto market ay mabilis pong magbago at ang tamang kaalaman ang magiging susi natin sa matagumpay na trading at investing. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.